Jesus, you love
Praise God. Ganun rin, complete healing ni Matthew Alexander Lagrimas. Meron rin lagnat. Ano po? Praise God. Wala na po mga kapatid. Tayo po sa Panginoon ang sabi mga kapatid. Jesus will throne you mga kapatid sa Panginoon. Ating pong tulog sa puno. Dahil wala po ibang lapitan kundi ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Lord God, amen. Tayo po manalangin sa Panginoon. Almighty God, Heavenly Father po, Panginoon, God Almighty, ang request si Matthew Alexander Lagrimas, Panginoon, iyo pong ipuin pagalingin. At mayroon pong lagnat rin, Panginoon, at sipot, ganoon rin po si Matt, Panginoon, Torres po, Panginoon, anak ni Jeter, Panginoon, itong pamangkin po, Panginoon, Lord, ang apo nito, ikaw po, Panginoon, mabigay ng hallelujah, healing flow upon their body po, Panginoon, Lord, sa batang ito, Panginoon. Itong mga sakit, mga karamdaman, mga lagnat, mga anumang klaseng mga karamdaman na magawa ng kaaway, aming pong pinupuno, nilulusaw by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, for my God, He is a consuming fire. In Jesus' name, and Hebrews 12, verse 29, salamat po, Panginoon, Lord. Lord God Almighty, purihin kalwalatin ako in Jesus' name. Ang bawat isa na rito kong Panginoon. Pala'y magpapuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, ang Diyos na lakila, ang Diyos ang pagpala sa pangalan mo, Panginoon. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, talagang ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. At mga po kayo mga minamahal sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Praise God. At binabati tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang Diyos na makapangyarihan, sapagkat sabi nga nila may bagyo, pero salamat sa Panginoon, through prayer po ay nilusaw ang bagyo, pinalayas ang bagyo sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Kailangan lang manalangin sa Diyos, kailangan masusumama sa Diyos, kailangan lang mamamagitan sa trono ng ating Panginoon.
Dahil ang pangako po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, mga kapatid, na sa Ezekiel 22 verse 13, God looked for a man to stand the gap that He will not destroy the land. Ang Diyos ay namahanap ng mga tao na mamagitan upang hindi masisira ang bayan o ang lupain, mga kapatid. Kaya kailangan natin panalangin po sa ating Panginoon. Today our topic is the image of God o ang larawan o ang wangis ng Diyos. Tayo po ang larawan ng Diyos. Ayon po sa mga nakasulatan sa Genesis chapter 1 verse 26 at saka 27. So mga kapatid, ang sabi dito, ang Diyos na nagsasabi, and God said, let us make man in our image. Lalangin natin ang tao sa wangis, sa ating wangis, after our own likeness, sa ating mga ito, at let them have dominion over the fish of the sea. Magkaroon ng pamahalaan sa mga isda sa dagat, over the fowl of the air, at mga hayop sa inyong papawid, and over the cattle, lahat ng mga hayop, and over all the earth, at lahat sa mga bagay sa lupa, and over every creeping things that creeping upon the earth, at lahat ng mga gumagapang sa lupa. Kaya sabi dito, ang Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female, created them. Amen ba? Puri ng Panginoon tayo na lang muli, hindi ko tayo tumayo, puri ng Panginoon, praise God. Almighty God, bless your name, bless everyone, Panginoon, sa pangalan ko po, Panginoon. Lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, luluhod sa iyong pangalan, lahat na dila magkumpisal na ikaw ang Panginoon Jesus sa kalawalatian ng Ama, in Jesus' name. In Jesus' name. By the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Hallelujah po rin ka po, Panginoon Lord. Bless everyone in Jesus' name. Let your healing go in Jesus' name. Amin mo kinakayan gawa ng kawalin mo dyan in Jesus' name. Hallelujah. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In Jesus' name. Amen po rin na, Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. And amen. At sabihin natin, sabi katabi, ang wangis ng Diyos. So mga kapatid, ang wangis ng Diyos. Ang Diyos pala may wangis, mga kapatid. So, ang Diyos ay Espiritu. Paano nagkawangis ang Diyos? Dahil ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. So, yung very controversial itong text na ito ay lagi pong nagkakalo ang iba't ibang sekta dahil sabi nila ang Diyos daw ay tatlong katawan o tatlong persona, kaya nakalagay dito ay nilalangin natin sila ayon sa ating wangis. Kaya ang salitang ask natin, marami daw sila. Kaya dahil marami, ibig sabihin tatlo daw sila, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos na Espiritu. Wala naman sinabi na nakalagay dito Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu, tatlo rito. Sinasabi niya nung sabihin niya, lalangin natin. So, sinabi itong lalangin natin, ano ang ibig sabihin niya? Ay, sino ang kausap niya? Kinausap niya ba ang mga tao? Wala pa man tao. Mga anghel? Mga kapatid? At sinabi niya, lalangin natin. Ay, hindi na po, hindi na ang mga anghel ay isama niya sa paglalang dahil ang anghel, they are created, mga kapatid, being to the word at tayo po ang naibang pagkalalang ng ating Panginoon dahil by His, mga kapatid, hands. Kaya nga, the human being is the masterpiece ng ating Panginoon, obra maestra ng ating Panginoon. So, ang salitang as dito, let us make man in our image, ay tatlo ba ito? Hindi naman sinabing tatlo. Nung sinabing let us make man in our image, hindi naman sinabing tatlo. Lalangin natin. Kaya nga, ang sagot dito sa verse
27. Ang sabi niya dito, no? Let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Sa verse 27, so God created man in His own image. So, kaya sabi niya sa verse 27, kaya sinabi ng Diyos, kaya talamin ang tao sa ating wangis. So, at sabi sa Tagalog translation, Tagalog sabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Walang tatlo. So, ang sagot doon, susunod na versikulo. Hindi tatlo. Kundi isa lang. Ang sabi niya, so God created man in His own image. Hindi sinasabi dalawa o tatlo sa kanya larawan. Kapag tatlo sila dapat mga larawan. In His own images. Di ba? So yun po mga kapatid ang nagiging controversial mga kapatid sa iba't ibang reliyon na ang Diyos kung nilang o tatlo sila ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu, tatlo doon sila. Wala naman sinabi tatlo dyan eh. Isa lang. Di ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po hindi mo pinagtagal na ng kasalanan. Kung ano sinabi ng talata, yun sundin natin. Di ba? Kaya ang larawan ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Tanda natin yan sa John chapter 4 verse 24. God is a Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. So, ang sinabi niya, so God created man in His own image. Kaya nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. In the image of God created Him, male and female created Him. So, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Hindi tayo nilalang ng Diyos sa larawan ng unggoy, o sa larawan ng hayop, o sa larawan ng isda, o sa larawan ng mga nilalang. Sa kanyang larawan. Ang ibig sabihin ng larawan po mga kapatid ay ibig sabihin ng Diyos ay may larawan. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon ng image, and it's an attribute. Ang attribute ng God is love. Kaya nilarawan tayo ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8, He that knoweth not love, knoweth that God, for God is love. Kung hindi nakaalam ng Diyos, dahil ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ang attributes ng Panginoon, ang larawan ng Diyos ay puno ng pagmamahal. Kaya kung mayroon kang pagmamahal sa iyong kapwa, mayroon kang Diyos, ikaw ang larawan ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya nga ay tinubos niya ang tao. Amen, puri natin ang Panginoon. Tinubos niya ang tao ay sa Kanya pag-ibig. Ang Panginoon kasala, hindi tinubos ng ating Panginoon. No, ang tao nagkasala, tinubos ng Panginoon. Kaya ba? Kaya we are very privileged. And we are we are blessed among all the created by God. Tayo lahat ay pinapapala sa lahat na nilang ng Panginoon. Dahil kasala ang tao, tinubos ng Diyos. Hallelujah. Ang tao. Kaya nga, sa John 3:16, the greatest word in the Bible, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanglibutan, na ibinigay niya kanyang buktong anak na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo, hallelujah, sumampalataya, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon dahil sa Kanya pag-ibig na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang larawan ng Diyos ay love. Kapag wala kang pag-ibig, wala kang Diyos. Kapag wala kang pag-ibig, sa demonyo ka. Kaya ang mga tao walang pagmamahal, pinapatay niya ang kanyang kapwa, binigera, sinasaksak, ninanakawan, dinudukot, sinisira, sinichismis, walang pagmamahal. Ang Diyos ay pagmamahal. Kaya tinubos niya tayo, hindi mo rin natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, mga kapatid,
Kaya nakalagay, God is one, Adonai God is, ang Diyos ay isa. Hindi tatlo. Wala sinasabi na ba nila kasulatan, tatlo ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, tinawag siya Ama and creation sa paglalang. And Son of God, hindi God Son of God and redemption. He was called Son of God in redemption. He was called the Holy Ghost and regeneration, pagbabagong buhay. Kaya, kung wala po ang pagpakain ng Diyos, it is all the manifestation of God. It is all the power of love of God. Kapangyarihan ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos, tinubos niya tayo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipakalob niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ipakalob niya sa atin uli ang kapangyarihan na nasira, na destroy ang image dahil sa kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, the sin will destroy the image of God. Kaya, kung magkasala ka nga, huwag mong panatili ang kasalanan na maging kangrina sa buhay mo, magiging cancer sa buhay mo, magiging kasilan sa buhay mo. We need to repent automatically. Kailangan mo ba siya ang iyong mga kasalanan? Papatunay na isa lamang ang nalalang. Ano pa ang papatunay sa mga kasulatan? Hindi pa ba nalalang kapatid? Kayo na nga magdagdag ng kapatid. And Isaiah 44 verse 24. Pansinin natin mga kapatid sa Isaiah 44, sabi niya mga kapatid, atin po mabasahin mga kapatid sa Isaiah 44 verse 24, mga kapatid. From the wall, mga kapatid, mga kapatid, spread forth the heaven alone. Nilatag niya ang langit na mag-isa. Sabi dito mga kapatid sa Tagalog, sabi dito, ako'y si Yahweh na iyong tagapagligtas. Naglumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa. Hindi sinabi, ako naglikha kaming tatlo. Hello? Wala sinabi ang tatlo silang lumikha. Ang sinabi po mga kapatid, nilikha ang tao ng Diyos siya lamang. Sabi na, ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang naglaladlad nitong kalangitan at nag-isa rin lumikha ng sanglibutan. Naliwanag po mga kapatid. Hindi tatlong persona. Hindi tatlong Diyos. Isa lang mga kapatid. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sambahin mo, mga kaibigan, ang Diyos sa Espiritu Kalokohanan. Wala na ibang Diyos. Siya sa lumang tipan. Siya rin ang bagong tipan. Siya noon at sa ngayon at magpakailanman. At siya ang darating. In Revelation chapter 1 verse 8, He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which is when this was to come, the Almighty God. Hallelujah. Amen and amen. Papa, hindi kikilalanin ng tao na siya nga ang Diyos. Wala nang iba. Mayroon pang ibang Diyos. Delikado ka. Hello? Kapag may kinikilala ka pang Diyos na iba, delikado ka. Dahil nga, ang Diablo nga ay naniniwala mayroon lamang isang Diyos. In Santiago chapter 2 verse 19, thou believest that there is one God. The devil also believed that there is one God and tremble. Naniniwala ka mayroon isang Diyos. Ang Diablo naniniwala kasi assistant siya ng Panginoon. Siya ay right hand ng Panginoon. Naniniwala at nahihinig dahil alam niya na malapit na siya ang nakatulan ng Diyos. Kaya na, salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nandyan ka. Hallelujah. Ilalakad natin, iwagayway natin, isangyaw natin, ibalita natin, i-witness natin na mayroon isang Diyos na magliligtas sa atin. Walang iba si Jesus Christ na nagkakalaw, tinubos ang ating kasalanan upang ikaw at ako naligtas. Malapit na darating ang Panginoon. Marami pong mga vlogger nagsabi, darating daw ang Panginoon next month. Ayaw ko ba? Sinabi niya next month, darating ang Panginoon.
kung darating ang Panginoon mo. Nabihan ko, sino kaya maligtas? Sabi niya, saan kayo mababasa na ang Panginoon darating sa lubuhan? Kung darating ang Panginoon sa lubuhan, malapit na matapos ang August, September na siya, mga kapatid. Ano na ngayon, September? Hindi pa nga, hindi pa naman September na, di ba? Ano pa ngayon? Last week na ng August, di ba? Sunod ay September na. Kaya sabi nila, September na darating mo ang Panginoon. Kung darating ang Panginoon, kung ibang kinikilala mong Diyos, delikado ka. Kapag wala kang pakikilala sa tunay na Diyos, delikado ka. Mga kapatid, dahil sabi sa 1 John 4, mga kapatid, if you will not receive Jesus Christ, was manifest in the flesh, He is the Antichrist. Kapag hindi ka naniwala na si Kristo ay nahayag sa laman, ay sa kay Antikristo yun. Sabi po sa 1 John 4. Kaya nga, gusto ko na maipaliwanag ito mga kapatid, maigi, na ang wangis ng Diyos. Sinabi dito sa Genesis, tatlo, wala po sinabing tatlo yan. Nag-imbento naman ng ibang mga skola. Nag-imbento naman ng ibang rin, tatlo daw sila. Wala naman sinabi tatlo eh. Isa lang sila, di ba? Isa lang ang Diyos, di ba? Kaya sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear Israel, the Lord our God, He is one Lord. Pakinggan mo Israel, na ating Panginoon ay isang Diyos. Inupurin natin ang ating Panginoon. Kaya, kung naniniwala ka na ba yung tatlong Diyos, delikado ka. Kaya wala naman sa Biblia na tatlong Diyos. Kaya ang terminology na sabi nga, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Wala naman sa terminology ng mga kapatid na God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Saan mo mabasa yan, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost? Wala terminology ng mga Bible scholar, ibang mga nagtutuloy yan ng aral. May babasa ka ba na God the Holy Ghost? Wala ba? May babasa ka ba na God the Son? Wala rin. Son of God o the Holy Ghost. Matawag sa Father, mga kapatid, hindi sinasabi na God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Yan, mga kapatid, magiging tatlong Diyos na yan. Di ba? Huwag kayo nakakalit ko nakalaking kayo dyan kasi nakaunayan tayo. Eh, gusto ko natin Panginoon na kinakailangan malalaman nila ang salita ng ating Panginoon. Amen? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Eh, kinakailangan makilala nila ang ating Panginoon. Walang iba na Diyos na liligtas sa atin. So, ang larawan ng Diyos sinutukoy, mga kapatid, ay pag-ibig. Kapag may pag-ibig ka, ikaw ang larawan ng Diyos. Kung wala ka pag-ibig, hindi ka larawan ng Diyos. Larawan ka sa Satanas. Sa Satanas, walang pagmamahal. Nag-udyok siya ng dira, pagpamatay, pagsasaksa, pagmamartir, pagduduga, lahat mo makasiraan. Kung may pagmamahal ka, huwag mo sisirain yung kapwa. Kapag naninira ka, wala kang pagmamahal. Sabihin mo, may pagmamahal ako. Kaya may Diyos ako. Hindi ba ang pangalan ng Panginoon? Amen ba? Hallelujah! Kasi sinabi sa 1 John 4 verse 12, no man can see God, but he that loveth God, God loveth will to him. Walang nakita sa Diyos mo yung nagmamahal, ang Diyos ay nasa Kanya. Hindi mo makita ang Diyos, hindi pa pagmamahal ka. Ang Diyos ay nasa iyo. Kung wala kang pagmamahal, wala kang Diyos. Kaya kinakailangan mo ang lahat ng mga tao sa mundo, mga general, mga presidente na nagaway-away, yung mga nagbigera hanggang ngayon. Ang Russia at saka Ukraine yung nagbigera. Gusto ko mga kapatid nagbigera hanggang China. Kaya mga kapatid, kinakailangan nataniman sila ng pagmamahal, walang paninira, walang pag-aaway. Alam niyo po nag-aaway-aaway naman, si Satanas lang ang gusto na nilipunin ang tao. May sinabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came in this world that we might have life more abundantly. Na parito ang ating Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ng sangkauhan si Jesus Christ. Without Jesus Christ, we are nothing. Without Jesus Christ, there is no salvation. That's sinabi sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is not other name given among men whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas sa pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen ba po natin ang Panginoon? Amen. So, ang pumapatay
pumatay, may pananagutan sa Diyos yan. Ano sinabi niya mga kapatid sa Genesis chapter 9 verse 5 and 6, ang sabi niya, And surely your blood of your lives will I require. Tunay na ang dugo sa iyong buhay ay aking sisingilin. At the hand of the every beast will I require it. Ang lahat na mga hayop ay singilin ko sa iyong kamay. At the hand of man at sa kamay ng tao. And the hand of every man's brother will I require the life of man. Ang mga kamay ng bawat tao sa kanyang kapatid, aking sisingilin o aking pong sisiyasatin, aking sisingilin ang kanilang buhay sa tao sa iyo. Kaya nga ang kumiktil ng buhay ng tao, siya ay sisingilin ng Panginoon. Siya ay kakatulan ng Panginoon. Kaya sinabi sa verse 6, who shed man's blood, ang siyang nagbubo ng dugo o ang pumapatay ng tao. By man shall his blood be shed. At dahil sa kanyang pagpatay at nagbubo ng dugo, for in the image of God made he man. Ibig sabihin, sisingilin ng Panginoon, hahatulan ng Panginoon, i-judge ng Panginoon. Accountable ang tao na pumapatay sa kanyang kapwa. Dahil, at sabi niya, is the image of God. Ibig sabihin, kapag pinatay niya ang tao, he is destroying the image of God. Kapag pumatay ka, you are destroying the image of God. Kaya nga sabi na pa yung sisingilin kita sa dugo na binubuo at pinatay. Kaya marami po yung mga pumatay na yan, yung mga nasabi ng dare na yan, walang away, milyon na namatay. Namatay mga kapatid sa druga, namatay mga kapatid sa sulog, namatay mga kapatid sa turo. Kahit ang mga doktor ay mayroon pumapatay rin. Yung mga sundalo pumapatay, yung mga presidente pumapatay. Sisingilin sila ng Diyos. They are destroying the image of God. Kaya sisingilin sila ng Panginoon. Kaya kailangan habang may pagkataon pa, dapat sila magsisisi. Dapat tayo magsisisi na huwag tayong pamatay. Huwag tayo maninira ng kapwa. Kundi magbagong buhay. Mamahalin natin ang ating kapwa. Dahil yan po ang image ng Panginoon. Ngayon bakuhin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, binabanta ng mga kapatid, sabi na, sabi nga ng presidente, gigirahin mga kapatid ang Pilipinas, gigirahin mga kapatid ang Taiwan, naghintay lang ng panahon kung kailan. Sabi niya sa 2027, gigirahin. At kung gigirahin, marami pong tayo mo sa ay dami pong tatamaan ng mga syudad dito sa Pilipinas. 10 daw na tatamaan, unahin. Sabi niya mga kapatid, minalita na tatamaan daw ang buong bahin ng Manila, buong bahin ng Tarlac, buong bahin mga kapatid ang Bataan, ang buong bahin mga kapatid yung Pampanga, buong bahin din ang yung Batanes, ang Sambales, ang Palawan, ang Cebu, ang Davao Oriental, yun po mga sintong daw na buong bahay dahil dyan po ang gagaon sila. Ano gagawin natin? Ano yung mapapatay? They are destroying the image of God. Mga kapatid, kailangan natin ang prayer sa Panginoon. Na mamagitan ng Panginoon na dapat lansingin sila sa aking gawa sa Satanas. Dahil sabi sa mga kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down stronghold. Ang ating kapangyarihan, ang ating sandata, hindi mga kapatid sa naman, hindi sa masuka, hindi sa misal, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. We need to pray to the Lord. We need to pray to the Lord. Intervene us. Hallelujah. Tas mo kami, Panginoon, sa banta ng kamatayan, bawanta ni Satanas. Yan po mga kapatid. Kung
Hindi nyo nalaman mga kapatid, naririto na tayo sa huling kapanahunan. Malapit na mga kapatid, matatapos ang mundo. Kaya, kailangan natin ang dagdag pa na prayer. Mga kapatid, dagdag pa na prayer. Ang hindi nanalangin, ibig sabihin niya, hindi siya nangailangan sa Diyos. Ang hindi nagsasamba, hindi siya nangailangan sa Diyos. Dahil, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat dapat ay manalangin sa Panginoon. Kaya, huwag natin sirain ang larawan ng Diyos. Tayo ang larawan ng Diyos. Ang sabi po mga kapatid, sa Exodo chapter 20. In Exodus chapter 20, mga kapatid, verse 3 and 4 and 5 and 6, ang sabi dyan. Thou shalt have no other gods before me. Huwag kang maglagay ng Diyos sa harapan ko. And thou shalt not make unto thee an graven image, and every likeness of the anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dahil huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Huwag tayo magkaroon ng inukit na larawan kagaya po ng anumang larawan na gaya na mula sa larawan mula sa langit, sinong larawan mula sa langit, ganun rin at sa taas, ganun rin sa lupa, ganun rin sa ilalim ng lupa, ganun rin sa kailalim ng lupa, doon po sa katubigan. Ibig sabihin sa langit, sa lupa, sa kailalim ng lupa, doon sa katubigan. Dahil sabi niya, thou shalt not bow down thyself of them. Huwag tayong iba sasambahin. Huwag tayong maglilingkod sa ibang Diyos. Huwag tayong sasamba sa mga larawan, mga inuwitan, mga larawan. Dahil sabi niya, nor serve them. Ang sabi diyan, hindi kang lulukod o paglilingkuran mo sila. Ay sinasabi nila, hindi naman kami naglilingkod dyan. Inaala-ala na namin yan. Ngunit ang utos sa 10 utos, huwag mo nang alalahanin na maglagay ka, na magawa ka ng larawan, dahil ang Diyos ay Espiritu. Kung may pagmamahal ka, ang Diyos na sa iyo, huwag ka nang magawa ng larawan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya inuutos ng Panginoon, kaibigan, nakinig ka, huwag ka nang nagawa ng larawan, huwag ka nang iuukod sa mga larawan, sa mga aniwan, huwag kang maglilingkod sa kanila. Hello! Masakit ba sabihin, ngunit po yan ang katotohanan, ang utos po ng Panginoon. Masabi dyan, for I the Lord thy God, am a zealous God, ako ang Panginoong Diyos na siluso. Ibig sabihin, mapanibubuin. Tayo nga, kapag ikaw, may asawa ka, pagkatapos kapag nagkabit ka, magsisilo sa iyong asawa, dahil sabi niya, mahal ka ko, bakit mayroon pa ibang asawa? Diba? Kung ikaw may girlfriend, may boyfriend, pagkatapos naghanap ibang na boyfriend, di ba nagalit ka? Sa lawahan niya tayo ko Di ba? Ang Diyos ganun rin. Ayaw ng Diyos ka, nasalawahan ka. Ayaw ng Diyos na ibang paglilingkuran mo. Siya lamang ang Diyos sa paglilingkuran. Na isang Diyos, hindi tatlong Diyos, hindi maraming Diyos. Siya lamang Diyos, wala nang iba. Amen ba? Kung rin na natin kayo. Di ba? Dahil sa yung larawan ng Diyos. Ang sabi dyan? Ano na sabi dyan? Visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and the fourth generation of them that hate me. Ang Diyos ay dadalaw sa bawat lahi, sa ikatlong lahi hanggang sa ikapat na lahi, dahil sa lahat na napupuo, kinapupuan niya ay dadalawin niya. Ano ang pagdadalaw ng Panginoon? Yun ang gera, pinaghandog ng buwan, pagdadalaw ng Panginoon. Ang bagyo, yung pagdadalaw ng Panginoon. Ang lindol, yung pagdadalaw ng Panginoon. Ang tsunami, ang sabi dyan. Ang sabi na ibinabala nila, magkaroon doon ng tsunami. At kapag mayroon ng tsunami mula sa
sa Malaysia, sa Japan, pupunta dito sa Pilipinas, milyon daw ang mamatay kapag may tsunami. Dahil hindi naman siya magkaroon ng lindin. Ano niyo po, pinahintulot yan ang mga pagdadalo ng Panginoon. Di ba nauusap ang Panginoon sa bayan ng Israel? Nayanig ang bundok ng Sinai. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng kidlat, nagkaroon ng thunder at lightning, nagkaroon ng kidlat at kulog. Pero, ang tao ay tila bagang nakalimutan pa rin. So, ayaw ng Diyos na sasamba ka sa ibang Diyos. Di ba? Hello? Ayaw ng Diyos na sasamba ka sa ibang Diyos. Hindi, nagsisimba naman ako sa Diyos. Totoo ba? Nagsisimba ka sa Diyos? O kaya sa Diyos Diyos? Wala naman ako Diyos na. Wala naman ako Diyos na. Diyos na kasi kasama ko. Alam po, wala kang may Diyos-Diyosan, wala kang revolto, ngunit may Diyos-Diyosan ka sa puso mo, may revolto ka. Kapag may Diyos-Diyosan ka sa puso ka, may revolto ka. Sa puso mo. Alam po, sabi ng Panginoon, kapag sinamba mo ang Diyos sa isang Diyos, kapag pinaglilingkuran mo ang Diyos at kayamanan, may Diyos, ang Diyos mo ay, kayamanan. Kaya sinasabi ng Balang Kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve God and mammon. Huwag tayo maglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Then, you cannot serve God and mammon. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kapag naglilingkod ka sa Diyos, minamahal mo ang kayamanan, naging Diyos-Diyosan yan. Ang kayamanan ay hindi masama. Ngunit kapag binudiyos mo yun, ay naging masama. Ngayon sinabi sa Timothy chapter 6, verse 10, the love of money or the love of mammon, the love of the riches is evil. Sabi niya, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang siyang sanhi ng mga pagkakasala, yan ugat ng kasalanan. Kaya nga, ugat ng pagpatay, ugat ng pagbigera, ugat ng pagsisira. Ano ba yun sa'yo? Ngayon, di lagi na makapatid sa iyo ko yun at sa Krasya. Dahil sa pila po yan. Dahil po sa mga kapatid. Dahil mga kapatid. Kaya gusto po ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Gusto ng Panginoon, pag ilarawan tayo ng Diyos, hindi tayo larawan ni Satanas. Ang larawan ni Satanas ay papatay. Ang larawan ni Satanas ay pagbuksa. Ang larawan ni Satanas magsisira. So, hangat po ng Panginoon na matauhan po ang lahat. Na huwag na tayo naninira. Kapag naninira ka, you are not the image of God, you are the image of the devil. Kapag ikaw ay mayabang, you are not the image of God, you are the image of the devil. Kasi Satanas ay mayabang yan. Di ba? Kaya nga sabi niya sa Isaiah chapter 14 verse 12, though art fallen from heaven, Lucifer, son of the morning, you wicked the nation. You will say, I will exalt my throne above the star of God. I want the most high God. Maging gusto niya lahat, magmataas siya. Dahil sa kanya kayabangan ay binagsak sa lapayan. Ano po dahil sa kayabangan natin? Ibabagsak na naman. Dahil the image of God is full of love, full of humility. Mga kapatid. Kaya na, sa Philippians 2 verse 5, Jesus Christ found in the passion of humility. He humbled himself and will become a man. Naging tao siya para matubos tayo. Kaya nga nagpakumbaba siya. Kapag hindi ka nagpakumbaba at puno ka ng kayabangan, you are not the image of God. You are the image of the devil. Kaya kailangan mo, mahalin mo yung kapwa. Kaya kailangan mo ang pagmamahal ng Diyos para ikaw ay lawangis ng Diyos. Ayun po rin natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po mga kapatid. Kaya nga sa Exodus 20 verse 6, ang sabi diyan, and showing mercy to 1,000 of them. Ipinapakita ko ang aking awa at habag
sa kanila na ano? Na nagmamahal sa akin. Hello? Kapag may pagmamahal ka sa Diyos, may pagmamahal ka sa kapwa. And keep His commandments. Kaya nasabi dyan sa chapter 14 verse 15, nasabi niya, if you love me, keep my commandments. Kapag mahal mo ang Diyos, ipamilin mo ang kanyang utos. Ang puri natin ng Panginoon. Sundin mo ang kanyang mga utos. Wala kang sinisira ng tao. Wala kang nanakawan. Wala kang nalapasangalan. Wala kang sinamatahan. Kundi puno ka ng pagmamahal. Puno ka ng awat-abag. Puno ka ng tutulong. Pero kapag ikaw, mayroon kang crab mentality, gusto ko ka umahat ng tao, ang kapwa mo gusto mong ibabagsak, ikaw gusto akit. Yan po sa tanas. Yan mga tao nga, kapag umagat ng tao, baka may kapwa, nainggit, ginagaya-gaya. No, di ba? Ano po mga kapatid? Huwag tayong gaya-gaya. Ang gagayain natin ng Diyos, di ba? Hallelujah. Huwag natin gagaya sa tanas. Huwag natin kukumparangan ang kapwa mo sa kapwa. Hello? Mahilig tayo magkumpara eh. Sa totoo lang. Si Pastor Ren, pangit yan. Pastor Ren, hindi ba ganda ng araw doon na ako? Mas maganda doon. Doon yan, sa kanya, pangit yan doon ako. Pwede po mga kapatid. Ang tao naging pangit sa paningin ninyo. Hindi ba ka? Ang tao naging pangit sa paningin. Bakit sa iba ako sa Africa? Ang pinakamaganda na doon, pinakamaitim at pinakamo. Maganda yan. Pinakapabatang ako sa inyong maputi. Ay, pinakamaganda sa kanila, pinakamo at pinakamaitim. Maganda. Pero hindi sa tingin na tao yan. Hindi sa tingin na kung ano tingin mo. Kaya, alam mo, lahat ay gumanda sa Panginoon. Guwapo sa Panginoon. Kapag magaling ko tayo sa Panginoon. For we are the image of God. Ikaw ang larawan ng Diyos. Kapag may pagmamahal ka, hallelujah, ikaw ang larawan ng Diyos. Kapag wala ka pagmamahal sa Diyos, wala ka pagmamahal sa kapwa, hindi ka larawan ng Diyos. Larawan ka ni Satanas. Yan po mga kapatid. So, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga nagmamahal. Kapag wala kang pagmamahal, tandaan mo, hahabulin ka ng iyong ginawa. Ay, baka pa nila kung nakala nila, hindi sa iyo. Akala mo na hindi ka hahabulin ng Diyos. Hahabulin ka ng Diyos. May tinalakay na ito nakaraning mo. The secret things. Hahabulin ka, hindi tinatago mo. Wala kang nililihin na hindi ka hahabulin ng Diyos, wala tinatago mo. Di ba? Hello? Hallelujah! Amen! Puri natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Amen! So, mga kapatid, ito sinabi niya, ano sinabi ng Panginoon? Ito po mga kapatid ang utos ng Panginoon. Sa Matthew chapter 5, verse 44 to 45 and 48, sabi niya, but I say unto you, at sinasabi ko sa inyo, love your enemies. Mahalin mo yung kapwa. Grabe po mga. Ang kapwa, hindi lang kapwa, away. Hindi na away-away na yung Roshetta, dapat may pangmahal. Wala na pagmamahal sa kanya kasi demonyo siya. Wala na pagmamahal. Kaya kapag galit na galit ka sa iyong kapwa, galit ka sa iyong kapwa, sa iyong kapwa, yung kapatid mo na niluloko sa iyo, palitan mo ng pagmamahal. Grabe na. Napakahit ng yata ka sa iyo. Yung sinabi ng Panginoon eh, di ba? Eh, ba? Malalay kay sister, huwag pa ilalim mo po at galit. Pagmamahal. Sabi mo, pagmamahal. Sabi mo kapag, yan ang ako ng Diyos eh, pagmamahal, di ba? Kapag wala pagmamahal po, yun sa'yo, wala, hindi na naman Diyos sa'yo. Si Satanas na. Eh, kasi Satanas na nahawaan mo din Satanas na. Di ba? Gusto mo na Panginoon. Kaya nga sinabi niya, ano sabi niya? Bless them that curse you. Pagpalain mo na sumpasin. Grabe po nga. Sinusumpa ka mo, tapos pagpalain mo pa. Nakita pa kayo po na tayo. Di ba? Yan po nalawan ng Panginoon. No. Ano sabi niya? Do to them that hate you. Gagawa ka ng mabuti na galit sa iyo. Sino nagagalit sa iyo? Gagawa mo ng mabuti. Napakahirap na ito. Sino galit sa iyo dyan? Huwag ka nagalit ka rin. Hindi na namin magagalit ka. Gagawa mo ng mabuti. Yan ang larawan ng Diyos. Gagawa ka pa ng mabuti. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan? At
pray for them which despitefully use you and persecute you. Ang nag-uusig sa'yo, ang nangatsaw sa'yo, ang naninira sa'yo, nangbubuli sa'yo, o tintismis kasi sinaan ka, sabi niya pa yun, idalangin mo sila. Napakahirap po niya. Hindi ba si Stephen sa Acts 7 verse 59? While Stephen was stoned by the Pharisee and the scribe. Stephen sabi niya, Lord, forgive them, for they don't know what they do. Patawarin mo sa sarili na ginagawa, Panginoon. Don't lay their sin upon them, Panginoon. Huwag mo ilagay ang kasalanan sa kanila, Panginoon. Patawarin mo sila. And then, the heaven was open, and he said, God, what kind of God is? Anong Diyos na nakita niya? He saw Jesus Christ in heaven. Wala siya nakita ibang Diyos, kundi sa langit. Si Jesus Christ, Acts chapter 7, verse 59. Si Jesus Christ ang nakikita niya na isang Diyos, kaya wala ka lang ibang hanapin, kundi siya lamang. Isipin mo, binabato siya. Grabe po. Kapag tama ka ba doon, sabi mo, aray, masakit! Sinabi niya, patawarin mo siya. Magawa mo ba yan? Na binabato ka hanggang mamatay? Subukan mo mga kapatid. So, isubukan natin mo pag bubatuhin ka, sabihin mo ako patawag ka. Masakit yan. Di ba? Masakit yan, di ba? Babatuhin ka hanggang mamatay. Pero sabi ni Stephen, patawarin mo sila, Panginoon, huwag mo ilagay ang kasalanan nito. Yan ang pagmamahal. Yan ang pagmamahal mo. Yan ang mukha ng Diyos. Pero galit na galit ka, hindi ka ng mukha ng Diyos. Ano sila? Swerte? Kinakailangan. Itak sa itak, ngipin sa ngipin. Wala sila. Asaw, lumapit na itak sa ngipin sa ngipin. Ngunit sa nagkatawang-tawang Diyos, upang ipakita niya ang pagmamahal na kailangan magmamahalan tayo. Huwag magsisiraan, huwag magkampi-kampi, huwag maghati-hati, kundi mayroong pong pagmamasakit. Ibig mo rin ang ginagawa. Ito naman, kailangan po maunawaan natin ang larawan ng Diyos. Kasi kapag hindi mo naunawaan, puno ka ng paninira, you are not the image of God. So, ang sabi sa verse 45, sabi niya, that ye may be children of your Father which is in heaven, upang maging anak kayo ng Ama natin sa langit. Kapag ginawa natin yan, maging anak kayo ng ating Ama na sa langit. Kapag hindi natin nagawa, maging anak ka ng Diablo. May po mga kapatid. Ang sinabi sa John 8 verse 44, you are a liar and the father of a liar. The devil is the father of lie from the beginning. Kapag natili ka sinungaling, ikaw ang anak ng kasinungalingan ni Satanas dahil si Satanas ay ama ng kasinungalingan. John chapter 8 verse 44. Kaya nga kapag hindi anak kayo ng ama na sa langit, kapag gagawin natin ito, ano sabi niya? For he made the sun, his sun to rise on the evil, on the good, and he sent rain on the just and the unjust. Isipin mo yan. Ang Diyos ay nagbigay ng ulan sa mga hindi matuwid at sa mga matuwid. Siya ay nagbigay ng anglaw sa hindi matuwid at sa mga matuwid. Ibig sabihin, masama ka man hindi masama, nagbigay ng ulan ng pahinbigay ng tubig. Masama ka man hindi masama, ang Diyos ay nagbigay pa rin ng liwanag. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero kapag puro ka ng galit, kinanakit, you are the image of Satan. Alisin natin ang puot at galit. Kapag nanatili ang puot at galit mo, you are a murderer. And a murderer have no eternal life. Where can we find it? In 1 John chapter 3, verse 15. 1 John chapter 3, verse 15. Ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamatay tao. Ang mamatay tao, walang buhay na walang hanggan. Ang nanatili sa kanya. Kaya, kung nais natin magiging anak tayo ng Diyos, anak natin sa langit at larawan tayo ng Diyos, gagawin natin ito na puno ng pagmamahal. Sabi natin, gagawin ko ito ng puno ng pagmamahal. Mahalin ko nag-uusig sa akin. Nahalin ko nag-away sa akin. Nahalin ko nag-uutay sa akin. Nahalin ko nagsisimula sa akin. Nalimina sa akin. Hello? Magawa ba natin yan? Hello?
Magawa ko yan sa tulong ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, be therefore perfect, for your heavenly Father perfect. Kaya nga sabi ko kay sister, patawarin mo na siya. Ano pasok ko kawin si diniban ako? Sabi ko nga. Patawarin! Diniban na kasi sila. Patawarin mo pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, ilang beses na tayo magpatawan? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Where can you find the Bible? In, ano mga kapatid? In Matthew chapter 18, mga kapatid, verse 22. Ang sabi niya, you will forgive your brother 70 times 7. So mga kapatid, yan po ang gusto po ng Panginoon. At, maging narawan tayo ng Diyos. And in John chapter 1 verse 18, ang sabi niya, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, who declare Him, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Bakit sinasabi walang nakikita sa Diyos, liban lamang sa bundok anak na sinapupunan ng Ama? Bakit? Dahil siya ang Diyos eh. Mahiwalay ba mga kapatid ang Espiritu, ang katawan sa napupunan? Dahil nga siya ang Diyos na nagkatawang tao. 1 Timothy chapter 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen of angel, preached to the Gentile, believe on in the world, receive into His glory. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Mahayag siya sa laman. 1 Timothy chapter 3:16. Kaya nga, siya ang larawan ng Diyos at siya ang unang nilalang. Bakit sinasabing unang nilalang? Before the creation was made, He was lamb slain before the foundation of the world. Revelation chapter 13 verse 3. Bago pa nilalang lahat ng mga bagay, nasa larawan ng Diyos, nasa isip ng Diyos, na siya ay mamatay. Gaya ng isang tupa. Revelation 13 verse 8. He is the lamb slain before the foundation of the world. Siya ang tupa na papatayin bago pinatag ang mundo. Ibig sabihin, siya na mga kapatid, tinatawag sa mga. He is the firstborn sa lahat mga. Dahil po, may plan ng Diyos, alam na ng Diyos na tao ang ginawa ng tao. At mayroong solusyon ang gagawin ng Diyos. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! So, in Acts chapter 17 verse 28, 29, and 30, ang sabi dyan, in Him we live, sa Kanya ay nabubuhay, ang loob at ay kumilos, and have our being, at nagkaroon tayo na katauhan. As a certain also of your own points have said, we are also His offspring. At sa kanilang mga kawikaan na nagsasabi, tayo ang Kanyang offspring. Tayo ang Kanyang lahi. Tayo ang Kanyang bunga sa Kanyang sinapagulan. Sino? Ang lahi na pa. Ang mga lahi na may pagmamahal. Ang walang pagmamahal, hindi lahi ng Diyos yan. Lahi na, lahi ng kasamahan. Kaya, hanap po ng Panginoon, magiging lahi tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya save yourselves from unto our generation. Iligtas natin ang ating sarili sa lahat nito. Sabi po, ng Acts chapter 2, verse 40. Kaya na. Ang sabi dito, for as much as we are the offspring of God, kung ano tayo ay lahi niya, mula sa kanyang sinapupunan, don't not to think that the Godhead is like unto gold, like unto silver or stone of gravity by arts and men's device. Huwag natin sila sabihin na ang Diyos ay ginto, ang Diyos ay nililip ng ginto, ang Diyos ay nililip ng pilak, o Diyos ay bato, o larawan. Hindi ganun. Kaya nga, sabi sa sunod, at the times of this ignorant, sa ating
walang malay o pagka-ignorante, kapag ka, ano yan? Pagka-ignorante, maraming ibig sabihin yan. Sabi ng iba, walang alam. Ang iba naman ay, nasinyaan ng bakit? Kaya na iba, namintal hospital. Huwag natin tanggapin yan mga. Alam, marami na punta sa mental hospital, ang dami po. Nasiraan na ba eh? Kasi iba ng Diyos na may naglilipunan. So, sabi dyan, sa panahon ng ating pagkawalang malay at pagka-ignorante natin, pagkasira natin, pinalipas ng Panginoon. Dati kang sira, naninira, kaya sira. Kaya, pinalipas na ng Panginoon. At ngayon, ang inuutos niya sa bawat mga tao ay magsisisi sila. Pagsisihan mo ang iyong mga gawang kamalian. Amen ba? Pagsisihan natin ang gawa natin kamalian. Alam mo kapag pumunta ka sa mental hospital, ikaw at kahit sabi mo yung artista, sabi mo, nandyan na si Vilma Santos. Bulong ba? Nandyan na sa IPG. Bakit artista ko na sa Mandaluyong Hospital? Kasi pumunta kami na sa Mandaluyong Hospital. Alam niyo po, marami po na sila ng bait. Pero pinalipas ng Panginoon na tayo magiging siraan ng bait. Magiging totoo tayo. Magkaroon na tayo ng unawa na ang Diyos ay hindi bato, ang Diyos ay hindi riboto, ang Diyos ay pera, hindi ginto, kundi ang Diyos ay Espiritu, puno ng pagmamahal. Magmahal ka sa kapwa para may Diyos ka. Ang walang pagmamahal, walang Diyos yan. Nagsuma sa mukha sila yan. Kapag wala sa pagmamahal, walang Diyos yan. Si Satanas sa Diyos ko. Grabe naman kapasto. Sinabi naman din. Kapag wala kang pagmamahal, kahit saan nagagalit sa'yo, may ninira sa'yo, o sa kaway mo, wala kang pagmamahal, wala kang Diyos. Kaya nasabi, kapag gawin mo yan, maging anak ka ng Ama na sa langit. Yan ang narawan ng Diyos. Ngayon ba? Gagawin ba natin yan? Pala pa natin, amen. Puri natin ang Panginoon. Yan po na. Gusto mo ng Panginoon matawan tayo sa ating mga kamalian. Praise God! In Romans chapter 8, verse 29 at 30, sabi niyan, for whom we did foreknow, na nalaman natin ngayon, He also did predestinated to be conformed to the image of His Son, that we might be the first born among many brethren. Nalalaman natin, kinalaga kayo na maging larawan ng kanyang anak sa mga unang bunga sa lahat ng mga kapatiran. Moreover, whom He did predestinated, kung saan kayo ay kinalaga niya, then also called them to also justified whom He is justified, then also glorified. Kaya gusto ko na ng Diyos na malawalhati ang Diyos sa atin. Kaya, sinabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the mind of them that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Bakit hindi nagkaroon ng sinag ang larawan ng Diyos sa kanila? Bakit? Dahil binulag sila ng Diyos ng sanglibutan. Sino ang Diyos ng sanglibutan? Si Satanas. Kaya nga, alam mo kaibigan, kapatid, kung wala siyang pagmamahal sa Diyos, unawain mo na lang. Dahil binulag sila ng Diyos ng sanglibutan. Nasalit na kilala ni si Jesus Christ na siyang liwanag, na siyang larawan. Wala nang pagmamahal sa kanya, puot at galit na nakit-inggit. Yan po, galit, hinanakit, inggit, paninira. Yan ang larawan sa Satanas. The image of Satan. Kaya binulag sila. Yan, marami po mga tao na nagkakasiraan at papatayan dahil binulag sila ng Diyos sa sanglibutan. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ng saklulo. Alam niyo po, kapag hindi natin pinakita na tayo larawan ng Diyos, maging larawan ng Satanas, ano maging liwanag pa? We need to shine your light
something. You need to shine Christ upon your life, mga minamahal. Amen ba? Hallelujah. Kaya sa siyang Corinthians chapter 5 verse 17, if it man be in Christ, He is a new creation. All things are passed away. And behold, all things have become new. Binago ka na ng Panginoon. Ang pagbabago ay sa Panginoon. Kaya nga sabi dyan, be renewed in the spirit of your mind. Baguhin mo yung pag-iisip. Sabihin mo, baguhin mo yung pag-iisip. Kapag nanatili ang pag-iisip mo ng buot at galit, burahin mo na yan, baguhin mo na ang iyong pag-iisip. And then put on the new man. Ilagay mo na ang bago mong pagkatao, which after God is the image and created in righteousness through holiness. Nilalang tayo ng Panginoon na matuwid at tunay na may kabanalan. Tunay na may kabanalan. Hindi ba? Banal ang iyong panunuot, banal ang iyong kilos, banal ang iyong pangungusap, banal ang iyong mga pag-ugali. Hindi ba? Kapag walang banal, wala tayong banal, banal-banalan lang, hindi tayo tunay na banal. At hindi tayo ligtas ng Panginoon. Dahil pagbalik ng Panginoon, He is looking for a righteous, and not only a righteous, a glorious believer. In Ephesians chapter 5 verse 27, when He comes, He will find a glorious church without spot, without wrinkle, without blemish. Walang dungis, walang wansa, walang kulubot. Pagbalik ng Panginoon, ang mga anak niya na hallelujah, church ng Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Yan ang larawan ng Diyos. Hallelujah. Hindi nakikita. So, ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 17, 18 and 19, that Christ may dwell in your heart by faith. Na si Kristo manatili sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano? That ye being rooted and grounded in love. Upang kayo umugat, upang kayo matibay sa pamamagitan ng sabi ng pagmamahal. Ayun ba? Yan ang ibig sa Panginoon. Pagmamahal. Kung gagawin natin yan, nasabi dyan, verse 18, that you will be able to comprehend with all saints upang matanto natin o nawaan natin ang lahat ng mga tao o lahat ng mga banal. What is the breadth? Ano ang lawak? What is the length? Ano ang haba? What is the depth? Ano ang lalim? What is the height? Ano ang tangkad? Hello? Ibig sabihin, susukatin mo kung gaano kalawak, kahaba, katangkad, kataas ang iyong pagmamahal. Kung ang pagmamahal mo hanggang dito lang, hindi maabot yan. Kung ang pagmamahal mo dito lang, hindi pa rin yan. Napakalawa. Ibig sabihin, uunatin ang pisik mo, uunatin ang gater mo, uunatin mo pagmamahal mo sa na galit ka, lukuban mo siya ng pagmamahal, hindi lukuban ng gatot, lukuban mo siya ng pagmamahal ng Diyos. Amen ba? Puri na lang ang Panginoon. Amen! Sa verse 19, pansinin natin yan. Verse 19. And to know the love of Christ, malalaman natin ang pag-ibig ni Kristo. Ano? Which passeth knowledge na matanto natin ang buong karunungan, kaalaman, that we might be filled with all the fullness of God. Kapag puno ka ng pagmamahal, puno ka ng pagmamahal, ang sabi dyan, mapuspos tayo ng pagka-Diyos. Magawa ba yan? Puno ka ng pagmamahal? Mahaba, malawak, hindi makinig ang isip, malawak, mahaba, matangkad. Di ba? Ibig sabihin, napakalawak ang iyong unawa, napakahaba ang iyong pagsensya, napakahaba ang iyong pagbitiis. Di ba? Upang mapulo ka, makapuspusan ng pagka-Diyos ni Kristo. Di ba? Yan po ang gusto po ng ating Panginoon. Kaya pinapunawa sa atin na mayroon tayong pagsamba natin, mayroon tayong natanggap na karunungan mula sa Diyos para lumago tayo, para maligtas tayo, para marapture tayo. Ano na po rin
ang utos sa Panginoon paano talaga pagmamahal mo sa Diyos. Hindi po rin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, ang sabi, being a passion, found in the passion of man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan ang larawan ng Diyos. Nagpakumbaba siya sa amin ng tao. Hindi lamang nagpakumbaba, naging masunurin, hindi laging masunurin hanggang kamatayan. Grabe po ang buwagis ng Diyos. Hanggang kamatayan. Kaya gusto mo maging martyr dahil kay Kristo? O naging martyr ka, naging palaaway ka, naging mamatay tao dahil kay Satanas? Hello? Yan ang gusto. Marami naging martyr. Kaya mabasa mo po sa Revelation 6 diyan. Kaya sa Panginoon, how long shall you avenge our blood? Those who kill all our blood. Lahat ang pumatay sa amin. Dugo ang kumuha sa aming dugo. Sabi sa Revelation 6. So, ang hatid ng Panginoon sa atin na gayahin natin siya, nagpakumaba siya, naging masunurin siya. Masunurin ka ba? Nagpakumaba ka ba? Nakahanda ka ba magpag-imarag ka dahil Kristo? Hello? Kaya na kung ginawa niya, nung ginawa mo, gagawin ni Kristo, sabi niya, wherefore God also hath highly exalted him and gave him a name which is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow, everything in heaven and everything in the earth and under the earth. Ibig sabihin, ang minsan ito, kapag gagawin natin ito, magpakumbaba tayo, naging masunurin tayo. Ano? Iangat ka ng Panginoon. Iangat ka ng Panginoon. God will exalt you. God will lift you up, man. Kaya you must humble yourself in the sight of God. In the sight of God, and He will lift you up. Amen. Puri natin ang Panginoon. Iangat ka ng ating Panginoon. In James chapter 4 verse 10, 1 Peter chapter 5 verse 6, yan ang talata po na iangat ka ng Panginoon. Ngunit kapag mayabang ka, ibabagsak ka ng Panginoon. Kung paano nga si Kristo inangat, ikaw inangat, before we are the image of God. Hindi ba? Nakahanda pa tayo ba magpumaba? Nakahanda tayo magpamangkin dahil Kristo, hindi ba? Maging masunurin tayo, hindi po rin natin ang Panginoon. Amen? So, ang sabi na, in Him we're all things created. In heaven and on the earth, visible, invisible, whether be thrones and dominions, all principalities of power, all things were created by Him and for Him. For He is before all things, by Him all things consist. Lahat ng mga bagay na lalagay sa langit, sa lupa, nakikita, hindi nakikita, mga trono at mga pamalaan, kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang ng Diyos. Kaya wala kayong alalahanin. Nilalang ng Diyos para sa mga anak niya, nalalawan niya. Yeah. Gusto ni Satanas na sirain ang larawan ng Diyos sa iyo para maging kakampi ka ni Satanas. Saan mo ang kakampihan sa Satanas o ang Diyos? Lumalalang sa lahat ng mga bagay. Saan ka kakampi? Alam niyo po, mayroong hukbo na kakampi ngayon. Itong huling kapanahonan, sino kakampi mo? Sino kapanig mo? Kaya Satanas, mahanap siya ng kakampi. Sa pagdating ng Battle of Armageddon, maghanap ng kampi sa Satanas na kakanyang dadayain. Ganun rin tayo, naghanap tayo ng kampi na maging wangis ng Diyos. Susunod, hallelujah sa ating Panginoon. Amen po yan natin ng Panginoon. Para magawa natin yan. Ano ang sabi? The power of verse sinabi dyan. In Colossians chapter 3 verse 2 and 3 and 4 and 5. Set your affection on things above, not on things below. Para mapagwawagyan natin, ilagay natin ang ating damdamin sa langit. Paano nagkalit ako ng utang inagbabayad yan? Huwag isipin yan, ang langit. Paano pa hindi nagbabayad ng utang yan? Hindi naman nila yan. Mukuha na bahay, hindi
Sinabi mo lang yan, di sa'yo. Sinabi naman ng kasulatan, ilagat natin ang ating isip sa langit. Hindi sa lupa! Dahil kapag sa lupa, malutuno sa lupa. Malulubog kayo sa lupa. Dahil sinabi ng Panginoon, sinilang tayo ng lupa, ibabalik tayo sa lupa lang. Kubatid, kaso nagagalit dahil sa pera, nagagalit sa lupa, nagagalit sa bahay, kaya ano lang yan. Ano po? Kung mabasa mo sa Old Testament, ang nangagaw ng lupa, bigay. Ang nangagaw. Nag-gira-gira na yan, dahil sa lupa. Dahil sa bahay, yan ang nag-gira-gira sa Middle East, dahil sa lupa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilalak natin ang mga pag-iisip, hindi sa lupa, kundi sa langit! Diba? Kaya kinakailangan, huwag sa lupa na, hindi tayo maligtas sa pag-iisip natin, lupa nito, matutunaw sa lupa, malulusaw kayo sa lupa. Diba? Yan po. Kaya nga, pansinin sa first place, sabi niya, for we are dead in your life and hide with Christ in God. Tayo patay na at ang buhay natin ay nag-out si Kristo. With Christ, who is our life, na si Kristo ay ang ating buhay, shall appear, then we shall also appear with Him in glory. Mahayag tayo sa kanyang kalawalatian. Pansinin, the powerful verse na sabi niya, para magawa natin niya, mortify therefore your members which are upon the earth. Kailangan natin i-mortify ang sangkap ng ating katawan. Ano ang ibig sabihin ng mortify? Supilin, patayin, disiplinahin, sawatayin, pigilin. Hello? Supilin, patayin, pigilin, sawayin. Suplayin ang mga sangkap ng ating katawan. Ano yan? Sangkap ng ating katawan. Yan ang mga pakikapi, karunihan, walang awa, walang damdamin. Ano sabi niyan? Walang damdamin, walang awa, masamang pag-iisip, masamang panghinala ng mga kasamaan at kasakiman. Yan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala kang Diyos. Diyosan. May Diyos-Diyosan ka sa puso mo. Yan ang sinasabi po. Na wala kang Diyos-Diyosan, rebulto mo sa puso mo, nandyan. Buot at galit na nakitingin sa kanya. You have not idolatry in your heart. No. Yan po. Kaya, ang sabi sa Hebrew chapter 1 verse 3, who is the image of the brightness of His glory and the express image of His person, that upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sin and sat down on the right hand of the Majesty on high. Siya ang larawan na hindi nakikitang persona ng Diyos, na lahat ng mga bagay sa kanyang mga salita at kapangyarihan, nilinis niya ang ating mga kasalanan at siya po sa kanan ng kaluwalhatian. Ano ibig sabihin ng kanan ng kaluwalhatian? Ibig sabihin, nakaluklok na siya ngayon. Bumalik na siya ngayon sa kanyang pagka-Diyos. Dahil, mga kapatid, ginawa niya ito. The last enemy shall be destroyed is death, sabi nga. Sa verse Corinthians chapter 15, verse 26. So, ginawa ng Panginoon dahil siya'y nabuhay na muli. He is the resurrection of the life. So, pansinin natin, we are not an ordinary people. 1 Peter chapter 2, verse 9, ang sabi niya, for we are a chosen generation. Tayo ang mga hinirang na matuwid. Na ano? Mahalikan sa sirtuti. Banal na nasyon. At naibang tao. Kapag naiba ka, hindi ka kapareho niya. Hello? Huwag mo kapareho niya. Kasi siya gano'n, masama siya, maging masama ako. Sinabi niya, naiba ka, you are a peculiar people. Means if you peculiar people, naiba ka talaga, kakangit-angit ka. Kapag
gayahin mo kung galing niya, you are not killer people. Nagiging the same people mo rin niya. So kanalik, ay iba ka nga. Kapag may iba nga, yan talaga ang pagkatao na pagkawangis na sinasabi ng Panginoon. Na tayo na iba at ipakita ang ating pagpupuri mula sa kadiliman hanggang sa kaladilan sa bagay. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Magpupuri ka na sa Panginoon. Hallelujah! Praise in the morning, praise in the noontime, praise Him, praise Him, praise till the sun goes down. Puri ka na pa rin ang Panginoon, di ba? Ngayon ba kung galit sila sa puri ka ng Panginoon? Para naman sa lalas. Ngayon ba puri na? Para naman sa lalas. Puri ka ang Panginoon. Lumay sa lalas. Kapag naiasal ka, puri ka ang Panginoon. Lalay sa talas yan. Sa verse 11, pati nito sa verse 11 ha, para hindi ka magkinanakit. Beloved, dearly beloved, I visit you as strangers and pilgrims. Abstain from fleshly lusts which war against the soul. Nag-away-away ang ating kaluluwa dahil sa hinanakit at galit dahil sa lupa, dahil sa pera, dahil sa ganito ganyan. Pansinin natin, sabi niya, mga dayuhan lamang tayo. Mga lakbay lang tayo. Huwag mo nang damdamin. Huwag mo nang damdamin. Huwag mo nang nakitaan. Kinakailangan. Isipin mo yan. Mga lakbay lang tayo dito. Dayuhan ka lamang dito. Sa mundo dito. Hindi para sa iyan. Para kay sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Para gagawin para sa Panginoon lahat ng mga bagay. Kaya nga, gagawin mo para sa Panginoon. Hindi para sa tao. Puri na ng Panginoon. Para sa Diyos. Nabuhay tayo larawan ng Diyos. So, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 47, 48, 49, but the first man on the earth, earthly, and the second man is the Lord of heaven. And as the earthly such they are also the earthly, as in the heavenly such they are also the heavenly. Or as we have born with the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. So, kung tayo isinilang ng makalupa, ngayon, isinilang ka na ng makalangit. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, you are not earthly, but you are heavenly. Diba? Sana pipiliin mo, makamundo, makalangit. Saan na pipiliin mo kapag iniisip mo galing kapag dahil sa lupa, sa kabay, sa kapera, marami po nagsitisyo tayo sa pamungutan, dahil nagsitisyo sa pera, dahil sa mga kayamanan sa mundo ito. Sa lupa lang yan. Sabihin mo, makalupa ka ba o makalangit? Kapag tisod ka, makalupa ka. Kapag makalangit ka, hindi ka nagtisod, dahil hindi ka nagpagmamahal. Di ba? Katabi mo sa inyo, gusto, makalangit ka ba o makalupa? Di ba? Puri natin, makalangit ka ba o makalupa? Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, ang sabi ko, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 3, pansinin natin yan. Makinig kayo. Do ye not know that the saints shall judge the world? Hindi nyo ba alam na ang mga banal ay mabukom sa mga nakalupa? And if the world shall judge by you kung ang makalupa ay ito ay hatulan nyo, and you are not worthy to judge the smallest matter, hindi ka ba nararapat na maghukom sa maliit lamang na bagay? Sa maliit lamang na bagay ay bumigay ka dahil lamang sa pera, dahil lamang sa ginto, dahil lamang sa kapirasong lupa, dahil lamang sa kapirasong bahay. Kaya naman, maliit lamang na bagay yan. Huwag mo ikatitisod ang pera, huwag mo ikatitisod ang lupa, huwag mo ikatitisod ang bahay, huwag mo ikatitisod ang posisyon mo. Kailangan mo. Hallelujah! Ang makalangit na bagay. Sa verse 6, ang sabi niya verse 3, know ye not, hindi niyo ba nalaman that ye shall judge angel? Kahit ang anghel ay hatulan nyo. Ang anghel ba? Sila ay hindi po royal priesthood. Sila ay ministering angel. Ang larawan ng Diyos.
ay buhukog sa anghel sa mga sanglibutan ito. Ano sabi niya? How much more things that pertain to this life? Kung paano hatulan nyo ang mundo, kung paano hatulan ang mga anghel, lalo na ang mga bagay sa buhay na ito. Ano ba ang mga bagay sa buhay na ito na iyong pagpupuntok ng butsi mo? Na ikaw ay galit na galit. Hahatulan ka ng Panginoon. Hahatulan mo yan. Hindi ba? Hello! Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Yan po. Kaya sinasabi sa Sikang Corinthians 3, verse 16, 17, and 18. Nevertheless, we shall turn unto the Lord, and the veil shall be taken away. Ganun pa man na ilagay sa Panginoon. Ang talukbong ay alisin ng Panginoon. Ang mga nahilihim sa iyo, alisin ng Panginoon. Ano? Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord there is liberty. Nalalaman mo ang Diyos ay Espiritu, kung saan ang Espiritu nandoon ang kalayaan. Kung mayroon ang Espiritu ng Diyos, makapalaya. Kapag wala ang Espiritu ng Diyos, magmukmuk ka sa galit at kinanakit. You need to receive the Spirit of God. Kaya nga sa verse 18, but we know, and we all know, and we all with open face of beholding as a glass the glory of the Lord, na nalaman natin bubukas ang larawan gaya ng salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, ang pagbabago from glory to glory, God will change me. Kaya meron awit, from glory to glory will changing me, changing me, changing me. Ang pagbabago unti-unti sa kaluwalhatian ng Panginoon. Aawitan mo lang ang putot at galit mo, hinanakin mo, putok ng butsi mo, ano mga bagay na galit ka, sa kapwa mo, sa away mo, aawitan mo sa Panginoon. From glory to glory will changing me. God is changing me, for we are the image of the glory of glory. Awitan mo lang ang putok ng butsi mo, galit na galit ka, awit ka sa Panginoon. Lalay sa demonyo yan na tumukbayo sa iyo, lumulukong sa isip puso mo. Paalis yan at nanatili ang sikay na glory ng Panginoon. For God inhabits the praises of His people. And Psalms 22 verse 3, amen po rin natin ang Panginoon. Amen ba? Amen? Amen? The last verse, ang sabi ng Panginoon, matapos ang problema mo, problema natin ha. When I heard a voice out of the and in heaven, behold, the tabernacle of God is with men. Narito na, ang tabernacle ng Diyos ay na sa tao na. He dwell with Him at nananas kanya, and they shall be my people. Sila aking mga tao, and God Himself shall be with Him. Ang Diyos ay maging sa kanila na. Under God, at sila ay maging Diyos nila. At ang sabi, napakaganda ang sabi ng Panginoon, God shall wipe away all our tears from our eyes. Alisin ng Panginoon ang ating mga luha, pupunasan niya ang ating mga luha. And there shall be no more death. Wala nang kamatayan. And there shall no more sorrow. Wala nang kalungkutan. There's no more crying. Wala nang mga pag-iyak. Neither there shall no more pain. Wala nang kapaitan. For the former things are passed away. Hindi lang po tayo na kailangan. Maalilin ka ng Panginoon. No one can comfort you except the power of God, except the Spirit of God, except the image of God. It's the power of love of God will comfort upon your life. Amen. Kailangan natin, hallelujah, ang Espiritu ng Panginoon. Kailangan na nalalahawan na yung Diyos maghari sa ating puso na walang ipagmamahal ng Diyos sa ating amen ba? Puri natin ang Panginoon. Huwag ka maging larawan ni Satanas. Maging larawan ka ng Diyos sa iyong kapwa. Sa kibutan na ito. For we are the image of God. We are the heavenly, hallelujah, people of God. Not an earthly people, but an heavenly people. Amen. Puri natin ang Panginoon. At lumapit tayo sa trono ng Panginoon. The altar is open. And hallelujah, come to the Lord. Hallelujah, the altar of grace. Hallelujah. Sabi na ni Lord, here am I, Lord. Change me, Lord. Change me to be the image and
restore the image, hallelujah, upon you, Lord, the image of God. I-restore mo ang larawan na hindi po nasisira. Ang larawan puno ng kabanalan at katuwiran. Ang larawan na puno ng pagmamahal at pagpakumbaba. We are willing to pay the price. We are willing, hallelujah, to suffer because of Him. Hallelujah, amen and amen. Will you, hallelujah, accept the image of God in your life, not the image of Satan? The image of God full of mercy, full of humble, full, hallelujah, of love, not of pride, but full of mercy and humbleness. You are willing to sacrifice. You are willing to pay the price. You are willing to give up everything because of Him. Yes, Kalamalaya Sakiya Sakiya. Kalamalaya Sakiya Sakiya. Jesus, Jesus. Baguhin mo sila. Baguhin mo kami, Panginoon Lord. Baguhin mo kami, Panginoon Lord. Huwag maging anyo ni Satanas. Maging anyo mo po, Panginoon, na makikita sa limutan na ikaw ay nabayagpag sa sanlibutan po, Panginoon Lord. Yes, ang Kalamalaya Sakiya Sakiya. Glory to God, Lord to God, Lord to God. Hallelujah, hallelujah. Baguhin mo sila, baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang makita, hindi ang anyo po, Panginoon, from glory to glory, in the name of Jesus. Sige, hallelujah, come on. Pray to God. Pray to God that God will change your mind, will change your heart. Sa Kalamalaya Sakiya. Mortify the deeds of the body, the members of your body, in the name of Jesus. Hallelujah, receive, hallelujah, the image of God. Receive the image of God. Restore the image of God in your life. The love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hallelujah. Against them there is no law. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, receive the Holy Ghost. Receive the power of God. Receive the power of God in Jesus' name. 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 Come on. Hallelujah. Receive the power of God. In the name of Jesus. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah.